At dito makikita natin, wala na sila sa knowledge, ibig sabihin, wala na silang kaalaman doon sa Word of God, wala na silang kaalaman doon sa law, wala na silang kaalaman sa ano? Sa Scripture. Bakit sila wala ng kaalaman sa Scripture? Dahil nga, doon sa 400 years na silensyo ang Diyos, ang pinakinggan nila yung mga Pariseo, mga Sadusyo, at mga Herodians, at iba pang mga pangkatipang reliyon ng kanilang kapanahunan, na ang itinuturo sa kanila, hindi na po yung Word of God, hindi na po yung Scripture, hindi na po yung law, kundi ang itinuturo na po sa kanila yung ano, yung tradisyon. Natural, wala na sila sa knowledge. Natural, wala na rin po sila sa righteousness of God. At dahil sa wala na sila sa righteousness of God, hindi nila nakikita kung bakit naisulat ang ano, ang Scripture, ang Word of God, o ang law. Ano ba ang purpose? Bakit naisulat yan? Ba? Ano mababasa natin kapag tayo ay, ano ang makikita natin kapag binasa natin ang Scripture, kapag binasa natin yung law, kapag binasa natin ang Word of God, ano ang itinuturo nito? Kung babasahin natin po yung John chapter 5 verse 39, ganito po ang ating mababasa. Tingnan niyo mga sabi. Ang ating Panginoong Kristo po ang nagsasabi nito. At ito nga ay challenge sa atin kapag yung nabasa natin ay hindi nangyayari sa atin, may problema po tayo. Hindi niyo po nasabi. Saliksikin ninyo ang kasulatan. Alam naman natin, pag sinabing kasulatan, yun po yung Word of God, yun po yung law. Okay? Ano sabi? Saliksikin ninyo ang kasulatan, sapagkat iniisip nyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito, ano yung mga ito? Yung mga kasulatan. Kahit na ito yung kasulatan para sinulat ni Moses, kasulatan na sinulat ng mga propeta, no? Lahat ng kasulatan, kahit na yung mga awit, o yung awit ng mga awit, Job, Genesis, ano pa mga kasulatan. Ang sabi po rito, saliksikin ninyo mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa ano? Tungkol sa akin. So, pinatutunayan ng Scripture, ng Word of God, ng law, ang ating Panginoong ano? Jesus. The purpose of writing the law is to have faith in Christ. Diba? The goal, the purpose. Babasahin natin po dun sa 2 Timothy chapter 3 verse 15. Tingnan niyo po ang sabi ng banal na kasulatan. Tinutukoy rin po dito ang kasulatan. Sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Sabi po, at mula sa pagkasanggol, ibig sabihin mula pa sa pagkabata, ay iyong nalalaman na ang banal na kasulatan, yun po yung Scripture, yun po yung law, yun po yung Word of God, na sabi po rito, na makapagpapadulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya, kaya no? Kay Kristo Jesus. So, makikita natin, kapag binasa po natin itong law of God na ito, yung Scripture na ito, ang mapuproduce nito ay no? Faith in Christ Jesus.